Tinanong ng isang lalaki kung narinig na nila ang legendary blacksmith. Sumagot naman ang kalbo kung ano ang legendary blacksmith. Nagpaliwanag naman ang lalaki, ang blacksmith na nagbebenta ng mga walang katulad na natatangi at legendary na items na ginawa niya. Siya ay totoong money grubber, tulad ng alam mo kung gusto mo gumawa ng magandang item kailangan mo rin ng magandang ingredients para dito. Upang makuha iyon kailangan mong mag-deal sa isang mahusay na ranker, pero walang alam tungkol sa dealer na iyon. Ang Sedeca Guild ang nakakaalam kung nasaan siya, kaso nga lang ito ay nabuwag din. Tinanong naman ang kalbo, sinasabi mo ba sa akin na ang blacksmith ay posibleng sufficient? Sumagot naman ito na hindi sigurado, hindi naman makapaniwala ang kalbo sa mga naririnig nito. Sa isang lugar may mga guild na kumikalaban sa mga monster. May isang lalaki na nagmamadali na puntahan ang mga kasama nito at sinasabi nito na iniwan siya sa likod para makapag-hunt sila. Tumalon nito at tinignan ang mga monster sa paligid. Napansin niya lahat ng lugar at ang mga monster ay maganda ang mga ingredients nila. Nilabas niya na ang sword at pinagpapaslang niya ang mga monster na dinadaanan niya. Siya daw ang pinakamahusay na swordsman, gumamit ito ng isang magic sa isang dragon, at sinasabi nito na siya daw ang pinakamahusay na wizard, may sumuntok sa kanyang tagiliran at minura siya. Napasigaw ito at napasok na lang ito ng dugo. Nakapunta siya sa isang maraming sword at pumipili ito kung ano ang kukunin niya. Ang totoo, ako ay isang blacksmith lang na may personal na kwento. Lahat ng mga makikitang sword ay gawa niya. May napili na ito. Ito ay pang-apat na failure na nagawa niya. May pasugad sa kanya at sinasabi nito kayo mismo ang pumunta sa akin. Kaya dapat ko sila welcome. Ito na ang oras para masubukan ang item na ito. Nawasak ang mga monster sa isang atake, sa Cork Island's Dungeon 4th floor. Ikalabing-anim na sa pangkalahatang unified rank ang Pick Sword. 8 sa mga nangungunang manlalaro at 200 elite members ng Silver Knights Guild, 5 minuto na lang ang natitira, batid sa isip ni Pick Swords, sa dami ng miyembro na ito. Maaari natin matalo ang Fortress pero stressful pa rin ito, ang Cork Island Dungeon 4th floor. Ang boss monster ay lumalabas lang kada 2 linggo, na si Helgao. Hindi kami naging matagumpay sa last 5 expeditions upang matalo ang monster na ito. Dahil dyan, ginawa namin ang last month ay pinalakas ang aming mga items ng mga pera at ginamit ang lahat ng oras namin para mag-level up. Kahit malalakas na tayo, hindi pa rin ako lubos na kampante. Pinaghahanda na ang lahat dahil 3 minuto na lang at lalabas na ang boss. Napasigaw ang isang kasama nila. May pumasok at napatingin naman si Pick Swords at mga ka-guilds nito. Isang tao na nakahod. Napatinong ito kung sino ang tao na yan. Mukha pathetic ang tao na yan. Napatingin naman si Pick Swords batid nito na wala siya gamit kundi ang suot lang nito na cloaks. Nasira niya ang mga depensa ng mga tropa, isang highly trained assassins ba siya? Hindi, ang isang assassin ay hindi ibubunyag ang kanilang presensya ng ganito. Tinignan ni Pick Swords ang kanyang info, nalaman niya na Greed ang kanyang pangalang. Dahil wala kaming mahanap na impormasyon sa kanya, hindi siya dapat maging ranker. Sa tingin ba nila, ang katulad niya ay pwede lang makapasok sa lugar na ito? Ginugulo kami ng mga scout ngayon. Pathetic, ito ay isang lugar na kontrol ng Silver Knights Guild. Hindi ko alam kung paano mo naabot ang point na ito. Pero may mahalagang laban kami ngayon. Kung ayaw mo mamatay, bumalik ka na. Nagtataka naman si Greed, kung bakit nawala ang stealth niya. Na-detect ba ni Helgao ang pagdating ko dito? Inalis na ni Greed ang cloak niya dahil hindi na niya ito kailangan. Nagulat ang mga abnoy sa suot ni Greed. Hindi sila makapaniwala sa suot na armor ni Greed. Marami silang katanungan. Anong meron sa armor na yan? Nakakamangha ang unique grade na yan. Anong meron sa buntot na yan? Pinapaalis na ni Pick Swords si Greed. Ito na ang oras para sa pagkakataon na ito. Hindi na natapos ang sinasabi ni Pick Swords, lumabas na ang boss na si Helgao. Malahiganti at puno ng mga apoy ang buong katawan ng boss at may hawak itong sandata. Lumitaw na ang Helgao, ang may-ari ng Hellfire. Helgao roar. Lumabas ang mga notification na mababawasan ka ng resistant na 50%. Ito ang mga epekto ng kanyang sigaw. Gumamit si Helgao ng fire pillar para palibutan ng apoy ang lugar. Kaati ng troops ay namatay sa ginawa ni Helgao. Sinasabi ni Pick Swords, na isang swing lang at kalahati ng ating mga miyembro ay namatay. Batid ni Pick Swords na tinaas niya na ng 86% ang fire resistance niya pero kulang pa din. Fail na naman tayo, naglakad na si Greed, at nagtaka si Pick Swords. Bakit hindi siya naapektuhan ng mga flames? Ang mga guild members ko ay nakalahati dahil sa flames na yan, pero ayos naman ang mga ginagawa niya. Naglabas ito ng pickaxe,
At nagtaka si Pixords at hindi pa makapaniwala at napatawag na lang sa Diyos, Diyos ko magmimina lang siya sa lugar na ito. Sa harap pa ni Hilgao, napamura na lang si Greed sa sobrang init at nagrereklamo ito bakit mahirap ang mga trabaho nitong mga araw. Ano nga raw ang makikita niya mineral dito at biglang paraw lumabas ang boss, sa ganitong kalagayan, baka kailangan niya raw bisitahin ang isang Dragon's Lair kasama ang kanyang pickaxe. Sa likod naman ito inaatake siya ng boss, hindi naman ito iniinda ni Greed ang mga pag-atake sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Pixords sa mga nasasaksihan nito wala raw makaka-survive sa mga ganitong pagkakataon. Pero ayos lang talaga siya, tinawag ni Greed si Pixords meron ba raw siya magagawa sa monster na ito, mainit na nga raw, pero pinapainit pa raw ng bagay na ito, tinatanong naman ni Pixords kung kamusta naman siya dyan, nakita naman ito na nakatayo lang siya. Sumagot naman si Greed, mabuti naman siya at wala naman kamangha-mangha sa bagay na ito, nakatayo lang si Greed habang inaatake siya ng boss. Hindi naman makapaniwala ang Abnoy, dahil ba sa item effect. Naghanda ako ng ilang month para dito, nahahalikan ko na ang puwet nyo kada hakbang nyo sa daan, bakit raw ba hinahabol siya at bakit hinuhuli siya, at biglang inatake siya at tinamaan sa likod, mamamatay raw ba siya dito? Sinasabi ni Asher, ang tanga mo, inabuso mo ang tiwala namin. Kahit sa kontrata na nakuha mo, binulag mo ang sarili mo sa kasamahan at makasarili para kumita, I'll be honest, hindi ko inaasahan na sosoluhin mo ang misyon na ito. Greed, batid ni Greed na malas siya sa buwan na ito, hindi mo ba ako bibigyan ng rewards sa ginawang kong trabaho? Sumagot naman si Asher na siyempre bibigyan kita ng rewards, sino ba ang magbabaliwala ng magandang pakikitungo ko sa'yo? Mamatay ka, itong huling buwan marami ako paghihirap na dinaanan sa aking mission, dito lang ba matatapos ito? Kilala sa pinakamahusay na virtual reality na laro sa buong mundo ang Satisfy, may mahigit 2 bilyon na natatanging manlalaro sa buong mundo. Isang fantasy world, at malawak na nilalaman, ito ay itinuturing na ibang mundo. Sa mundo na ito, maraming lupa pa rin ang hindi na-explored, na higit pa sa mga na-explore na lupa, yung lugar na yan isa sa kanila, Northern End Cave. Ang pinakamalilim na lugar sa buong kuweba, isang lokasyon na lahat ng uri ng mga gear at mga items, nakaayos ng mabuti, hanggang sa dumating ang isang user at matuklasan ang yaman nito. Masayang masaya si Greed na nahanap niya ang lugar na ito. Si Greed ay level 73 class warrior, S-ranked quest item ni Earl Asher. Isang legendary craftsman rare book, ang haba ng paglalakbay na ito, kahit mga ibang players sa suko sa paglalaro na ito, sa sobrang tagal, stupid S-ranked quest, muntik pa naman ako mag-quit sa kaligitnaan, magkano ang gastos ko sa mga potion at equipment na mag-isa, kung hindi ako mababayaran ng maayos para dito hindi ko kailanman isasama ang sarili ko kay Asher, kailanman, so nakuha ko ang quest item. Hindi kilalang katayuan. Ang susi ay ang Paul Alien kailangan upang appraisal ang item na ito. The Eye of Paul Alien. Hindi ko makukumpleto ito pag wala ang Paul Alien, pero ang mahal ng item, nagkakahalaga ito ng 500,000 won, nagdadabog at napapamura na lang si Greed, magkano pa raw ba ang kailangan niya gastosan sa Abnoy na game na ito? Bakit lagi raw siya napupunta sa ganito, bukod sa mga sitwasyon na ito? Sobrang maraming loan na raw ang nagastos niya para sa laro na ito, nakaisip na naman ito ng kalukuhan. Meron pa daw susunod na buwan, gumamit na siya ng appraisal at biglang lumiwanag ang libro. Nakakuha raw siya ng legendary item, ito ay ang Pagma Rare Book. May lumabas na notification na ang aklat na ito ay naglalaman ng mga sikreto ng Pagma Legendary Blacksmith. Kung gagamitin, ikaw ay magiging Pagma's Descendant, rating, Legendary. Tataas ang reputasyon ng 500 sa buong kontinente. Sa sobrang tuwa hindi na ito nakapagsalita, at nung na-realize niya na legendary class pala ito biglang tinakpan ang kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay. Sa tingin ko kukuha ako ng legendary class, makakuha ako na malakas na class na available, gumising ka na, dito ka na para umalis sa S-rank. Hindi maganda na iwan ang quest, mas maganda na ibenta ko na lang ito para kumita ako ng malaki. Isang legendary class, madali akong makakakuha ng 100 milyon dito. Dahil sa mga student loan ko at sa gastos ko sa laro, kinailangan ko magtrabaho sa manual labor. Sa laro lang ako nagtitiwala, pero simula nang binuhos ko ang oras ko at na-invest ko sa laro na ito, kahit mga kaibigan ko iniwan ako pagkatapos, kahit ang pamilya ko tinatawag ako salot sa lipunan, pero tapos na ang lahat ngayon, sa wakas ay makakapag-palem na ako sa loser lifestyle ko.
Nanay, tatay, sister, ginawa ko lahat. Ang iyong abnoy na anak ay sa wakas ay nakakuha ng truck na ginto. Bilisan na nating. Ibebenta ko na ito. Magla-log out na sana ito kaso hindi ito makapag-log out. May lumabas na notification na ang quest ni Earl Asher's secret request ay nagbago dahil sa galit ni Earl Asher's. Sinasabi ni Asher isa kang bastard na bulag ka na sa kasakiman mo. May lumabas ulit na notification ang galit ni Earl Asher. Si Earl Asher, na napansin ang iyong makasarili na kasakiman sa pagnanakaw ng quest item, ay nabulag sa galit. Magtatangka siya na patayin ka para makuha ang item. Nabigla naman si Greed sa notification. Sinasabi ni Asher nagdesisyon ka na magtraidor sa kabila ng ating kontrata. Sumagot naman si Greed, alam mo ba ang hirap kunin ta? Para maligtas ang pagkatao ko, hindi mo ginawa ang jackcrap. Hindi naman ito pinansin ni Asher at sinabi pa nito na gumagawa lang siya ng mga dahilan. Pinag-utos ni Asher na hulihin na si Greed. Ilang buwan ako nagpolipin para makuha ito, hindi ako mamamatay ng ganito. Kahit anong mangyari tatapusin ko ang quest na ito. Isa akong level 73, meron din ako mga skill. Uunahan muna kita gumamit si Greed ng Stun Guardian's Shield. Nagulat ito na hindi gumana ang kanyang stun. Niloloko mo ba ako? Nablock ko pero nakalahati pa rin ang health ko. Alam kong level 300 NPC na si Asher pero hindi ko alam na ganyan na pala ang lakas ng mga lalaking ito. Ang quest na ito ay hindi ginawa para magsimula ulit. Lahat ay pwede manyari bakit sa kamatayan pa. Alam ko naman, mangyayari ito, ang swerte ko. Magsisimula ulit ako. Habang tumetakas tinignan niya ang libro. Sandali lang, kung mamamatay ba ako dito, anong mangyayari sa libro? Mawawala na rin ba ito? Hindi ko matatapos ang quest na ito. At hindi ako mananalo. Hindi na ako makakakuha ng anumang ginto para sa item na ito sa point na ito. Kung mawawala rin ang item na ito sa inventaryo ko, isang bagay na lang ang dapat kong gawin. Sumisigaw si Asher at sinasabi nito na sinusubukan nito buksan ang libro. Pigilan niyo siya. Sumagot naman si Greed na huli ka na bastard, dapat maging mas maingat ka. Tanga, lumabas ang notification, magsisimula na ang pagbabago, na-reset na ang lahat ng skills at stats. Sino ang may alam? Na marami ako tinaya sa quest na ito pagkatapos maging legendary class, lumabas ang notification na ikaw ay naging Pagma's descendant. Ako ay magiging labor class, labor din ako sa laro na ito. Gayunpaman, medyo malakas ang pakiramdam ko, ito ang mga epekto ng class ko. Still, I feel pretty powerful, siguro dahil ito sa class effects. Nakikita ko na nahihirapan si Asher masaya ko. Ito ay dapat na isang bagay na may mataas na halaga. Kung gayon, magsimula ulit para matapos na ang mga kalokohan na ito. At tapusin ang quest na ito, lumabas ang notification na nagsasabi na natapos na ang pagbabago, nakuha mo na ang title na Legend, level 1 ka na, at biglang namatay si Greed. Ang realidad nito ay ayon sa ulat ng operations team. Ang pagbabago ng klase 5 minuto na ang nakakaraan, sinasabi ng president na naiintindihan niya agad. Sumagot naman ang kausap nito, opo, sir. Ihahanda ko agad ang briefing report. Sa isip nito, may nagpalit ng class at mukhang masaya ito. May lumabas na notification na bumaba ka ng 2 level at level -1 ka na ang quest mo ay failure hindi ka pwede pumasok sa Patrayan region, batid ni Greed, papatay ka talaga ng tao dito. Dahil lang gumamit sila ng isang item, what the hell? Talagang sinusundan mo ko, alam mo na ito lahat. Bagay lang ito sayo, ito ay isang laro, kumain ng mabuti at mabuhay. Sa real world lumabas na sa capsule si Young Woo, at sinasabi nito na napakasaya naman nun, 100 milyon ang panalo. Marami ako ginawa ngayon, biglang dumating ang nanay ni Greed at sinasabi nito kung alam mo pa ba kung anong oras na anak, punta tayo sa Satisfies Operations Office Group. May dumating na black na kotse at binati naman agad nito ng babae. Satisfies Operations Team Leader, Choi Nahi, tinanong ng President, sabi mo may nagpalit ng klase 5 minuto na nakakalipas. Hindi ko alam na mangyayari ito, ang saya. Nahanda mo na ba ang field report? Team Leader, Developer of Satisfy, Lim Cheolho, ID, Grade, Level 73 player siya noon, nasa level -1 na siya ngayon. Ang totoong pangalan niya ay Shin Young-woo. Sa pamamagitan ng secret request ni Earl Asher, nakuha niya ang Pagma's Rare Book. Ayon sa Information Department, siya ang yung run-of-the-mill, unemployed game addict. Shuttled siya sa isang lungsod ng mga 1 taon. Sa loob ng 3 buwan, nag-explore siya ng hindi mabilang na mga lugar na may mga monster na 200 pataas ang level, namatay ng maraming beses sa buong proseso, kahit sinabi mo sa amin na suriin mabuti ang Legend class.
Ang sitwasyon ay batay sa kanyang hindi maganda laro at katangahan sa paglalaro. Pero, ang kanyang obsession at determination sa laro mukhang naging main factor, sabi ni Lim. Sa personal tinitignan ko siya mukhang may magandang ugali siya. Sumagot naman ang babae na may katotohanan pa ba na nangyari ito by chance? Bilang team lead, medyo nakaka-frustrating ito. Natawa naman si Lim sa sinabi ng babae kung may chance pa ba. Nagtaka naman ang babae sa reaksyon ni Mr. Lim. Batid ni Mr. Lim, alam nyo ba mga team lead, kung susundin natin ang mga pagkukulang na ginawa ng supercomputer na Morpheus sa North End Cave at pag Mars Descendant, ang discovery date dapat mangyayari 2 years later, pero hindi lamang nahanap ng lalaki na yan ang North End Cave, nilagay din niya sa kamay niya kasama ang quest. Location, quest, item, maaari mo ba talaga sabihin bilang chance, meron pang iba, minus ang kanyang level, bawat design, ng Asher's Quest dapat na-unlock sa level 350 o higit pa. Pero na-bypass iyon ni Grid, bukod dyan, mabilis niyang ginamit ang item dahil natatakot siya na makuha sa kanya ito. Mula nang dumaan siya sa class change, ang Standard Legend penalty agad ay bumaba sa level 1 agad, at mula nang nabigo siya, nagpatuloy pa din ito, ang parallel quests, nawalan din siya ng karagdagang 2 level. Karaniwan, ang mga manlalaro sa 10 level or pababa ay hindi nawawala ng karagdagang points ng karanasan sa kamatayan, pero ngayon siya ay nasa level -1, nagulat ang babae, ano ang ibig mo sabihin? Ngayon naiintindihan mo ba ang average na manlalaro na nakakakuha ng 10 stat points bawat level? Ngayong nasa level -1 siya sa kasalukuyan, aabot ito ng 2 pang level para marating ang standard entrance na level 1, ibig sabihin magkakaroon siya ng karagdagang 20 stat points. Iyan ay 20 higit pang points kaysa sa ibang manlalaro sa kanyang level. To consider this to be mere chance, hindi ba ito mas kinakailangan bigyan ng sitwasyon, at hindi ba mahalaga ang kasanayan, sa parehong definisyon, nauutal-utol na sumagot ang babae, ibig sabihin, hindi balanse ang laro, dapat ayusin natin agad. Batid naman ni Mr. Lim na hindi pa niya naiintindihan ang mga nangyayari. At sinasabi pa ni Mr. Lim, na hindi natin kailangan ng ganyan. Gaya ng sinasabi mo dati, hindi kailangan mag-alala sa mga ganitong hindi efficient users. Bukod, may mahina na klase sa labanan ang anak ni Pagma, kumpara sa ibang klase, napaisip si Mr. Lim, at napansin naman ito ng babae at tinanong nito kung ano ang problema. Sumagot si Mr. Lim, wala, aalis muna ako, lagi mo akong update, may iba pang mahalagang balita. Sa ibang lugar may tumatawag naman kay Yang Wo. Sinasabi nito na makinig kay Yang Wo, tulala si Yang Wo, kinakausap kanya, kunin mo na ang inyong sahod, para sa ginawa mo ngayon umaga. Galit na sinasabi ng lalaki na bilisan mo para makauwi na tayong lahat, lumapit na si Yang Wo at humingi na pasensya. Tinanong ng lalaki, di ba sabi mo addict sa game ang bata na yan, mukha amoy tae siya, hindi din siya magaling sa trabaho, di ba? Lagi akong nasa impression na sino mang ipinanganak na may isang talent man lang, pero siya. Ang batang ito ay isang failure, pero ang bata pa niya, failure na siya. Batid ni Grid na naririnig niya ang mga pinagsasabi ng mga abnoy. Umupo siya sa isang tabi at sinasabi na ito ay sapat na para sa paglalaro ko. Ang una ko talaga iniisip sa utak ko ay ang paglalaro. Isa talaga ako tanga at walang kwenta. Ang aklat lamang na yan ang maaaring magbago ng buong buhay ko. Pero eto ako, may 100,000,000 na sana ako napanalo. Sinayang ko lahat ng oras ko sa pag-accumulate sa lungsod na yun. Lahat ng ginawa ko, natapos lang sa -1 na level, may kotse na huminto at pinagmamazda siya, at sinasabi ni Mr. Lim, walang espesyal sa user na yon. Siyempre, pero honesty, advantage niya yan, siyempre, kailangan niya alamin para sa sarili niya. Tinanong ni Grid sa sarili nito, kung maghahanap ba siya ng iba sa buhay, may kailangan na bagay sa kasanayan ko, tama na okay na ako, susubukan ko ulit maglaro, isa pa, hindi alam ng bata na yan kung kailan titigil. Sa real world tinatanong niya ang kanyang sarili kung saan pa ito papunta, kahit na wala na niya ang lahat dapat tingnan niya raw ang kanyang bagong character. Dapat gumagana ang mga bagay basta matatag ang capsule. Umaasa ako sayo, gagawin niya raw ang lahat at kakayanin niya ito. Para kumita raw siya dito, nakakanet na siya sa Satisfy. Nasaan raw siya at nasaan na daw ang kuweba, pinaalis ba raw siya sa town? Nagsikap ako sa patrayan para itaas ang reputation ko kahit unfair na pinarusahan nila ako. Para lang sa maliit na pagtraidor, dapat makahanap ako ng landmark. Para malaman ko kung nasaan ako, may napansin si Grid na isang kuweba. Sa isang kuweba may ritual na ginagawa sa babae,
Pumasok si Greed at nagtanong ito sa sarili, kung bakit daw ang gloomy ng lugar na ito. May lumabas na notification na pumasok ka raw sa Yatan Temple. Kinabahan naman si Greed sa lumabas na notification. Delikado raw dito dahil hindi bababa sa 150 ang level ng mga tao dito. Delikado daw ang dungeon dito. Tinignan niya ang kanyang mga stat at info. Higit sa 200% ang weight limit kaya nabawasan ng 100% ang bilis ng movement ng 100% may skill usage restriction ang probabilidad na makatanggap ng hinang status effect ay naging sobrang mataas. Nagtatanong ito kung ito ba ang mga istatistika ng isang langaw. -1 level talaga ako, mukhang bug ito, pero mukhang maganda ang mga opsyon na ito. Maaari ko gamitin ang enhancement skill para kumita para sa mga items, dapat ba natin subukan? Naglabas ito ng isang armor, nagtataka naman ito kung bakit nakakasuot siya ng isang level 60 na armor, balak pa sana niya ibenta ang armor, at paano niya daw nasuot ito kahit kinakailangan pa ito ng 200 points ng strength, pero may mga penalty. Ang attack power ng Mammon Greatsword na 200 at ang depensa ng Mengel armor na 130. Dahil ang mga kakayahan ng normal level 1 na equipment hover sa paligid ng tens, halos 10 beses na ito, kahit na may penalty. Napaluhod sa tuwa si Greed at hindi inaasahan ito. Sa legendary class, pinagpala raw siya, biglang napahinto naman ito hindi niya inaasahan na nasa dungeon pala ito. Sa isip-isip nito, kung nasa level 150 na dungeon raw siya. Lahat ng nakapaligid dito ay nasa kaparehon level raw. Ano raw ba ang napasukan nito, dahil ito ay Yatan Temple? Dapat sila ay sumasamba kay Yatan, gumagawa ba sila ng incantation? Nakapalibot ang mga Romang sa estados na ito, baka mas suicide na magaganap ngayon. Baka mamatay lang dito, pag pinakialaman ko sila, umalis na tayo dito baka mahuli pa ako, tapos kailangan ko ng mag-ayos, may humawak sa balikat nito at may nagsalita, sa gulat ni Greed hindi niya naiwasan na atakehin ito, at sinasabi nito na kumalma ka lang baka may mapatay ka nang din inaasahan bigla, isa akong secret bodyguard ni Earl Stimes, ako nga pala si Doran, bakit ka nagtatago, parang wala ka sa kanilang panig. So ibig mong sabihin, anak ni Earl Stime ang taong yan, Irene. Talaga, parang kidnap siya nung bakasyon ko, batid ni Doran na mahirap ang sitwasyon nito, pero masaya akong may katulong sa tabi ko. Nagtataka naman si Greed kung sino ba siya, may lumabas na naman na notification, iligtas mo si Irene sa loob ng 1 oras. Pag natapos mo ang quest may 3,000 gold rewards, ang pagtapos ng quest ay mababa ang tsansa. Pag hindi mo nagawa ang quest bababa ka ng -2 na level. Naiinis naman si Greed, may isa na naman daw ranked quest ang nakuha nito, ang tao daw na ito ay isang NPC, batid naman ni Doran. Karaniwan, ang mga tao ay nasa estado ng takot, pero ipakita mo na dapat makapangyarihan ka. Tinatanong naman ni Greed, ganyang ba ang lugar na ito? Sa isip-isip ni Greed na hindi dapat siya kabahan. Maging ang wimp na katulad ko. Nakakuha ba ako ng mga ibang skill? Tinignan nito ang kanyang skill, karagdagang kakayahan. Hindi maaaring ipamahagi ang stat points, pinabababa ang probabilidad na maapektuhan ng isang status effect, at mabilis na nakabawi mula sa isa. Nagpapasalamat naman si Greed sa composure, mabilis raw dapat niya matutunan ang mga bagong characteristics niya. Sinasabi ni Doran, siguro tutulungan niya ako sa pag-rescue, ang Diyos ay tinutulungan ako, salamat sa paggawa ng ganitong mahirap na desisyon. Nagtataka si Greed at wala naman raw siyang sinasabi. Sinasabi ni Doran na gawin na natin, pero ayaw ni Greed, sandali lang. Sinabi mo ba na dapat kong harapin ang lahat ng Black Magicians na yan? Hindi na alam ni Greed ang kanyang gagawin, dahil mukhang pera si Greed, nasasayangan siya sa 3,000 gold pero hindi daw siya baliw para gawing ang S-rank na ito. Nagtatanong naman si Doran, hindi ba ikaw ang makapangyarihang tao na kakayanin ang Yatan Temple? Kung hindi kita kasama, ang rescue na ito ay imposible. Nakikiusap na si Doran na tulungan siya, napapamura na lang si Greed. Ayos lang daw siya kasi swerte lang daw siya, pag hindi niya raw natapos ang quest na ito ay magiging -3 na level siya. Hindi pa din humihinto sa pakiusap si Doran, nasa panganib daw ang lady. At paulit-ulit naman ni Greed na sinasabi na mahina lang daw siya at -1 level na lang siya. Hindi naman makapaniwala si Doran na mahina ito, alam niya na malakas siya, at inulit lang din ni Greed ang sinabi nito na mahina lang daw siya. Napatingin naman si Greed at Doran sa baba, nahulugan na pala ng bato ang isang abnoy, may lumabas na notification na tinatanggap mo na daw ang quest,
Hindi naman makapaniwala si Greed sa nangyari, sinasabi ni Doran, mula nang maging kaaway ka ng mga Yatan believers sa pamamagitan ng pagpatay ng isa sa kanila, nasa isang bangka na tayo ngayon. Galit naman sumagot si Greed, sino naman daw ang may sabi, ang ating mga kaaway ay mga fanatical believer na nag-aalay ng tao bilang alay. Mula nang kinuha nila ang altar, madali na sila nakakadaan, ang tadhana ay hindi maiiwasan, huwag kang magreklamo at sumunod sa daloy, lilinisin ko ang mga ito, ibibigay ko sa kamay mo ang lady. Inutusan ng isang Abnoy na patayin sila Greed, pinatay raw nila ang isang sumasamba kay Yatan, natatakot na sinasabi ni Greed na sobra raw dami ng mga kalaban kailangan na daw nila tumakbo.